Sa isang tahimik na umaga, dumating ang security guard papasok ng bangko na may dalang bag na lagayan ng pera. Bigla na lang sumugod ang apat na tao na nakasuot ng Halloween mask at itim na jumpsuit, armado ng malalakas na baril. Mabilis at marahas ang kilos nila, kontrolado ang bawat galaw. Agad na hinanap ng leader ng grupo ang manager para buksan ang vault. Tumayo ang isang matandang lalaki, pero alam nila kung sino talaga ang manager. Kinuha nila ang totoong manager at pinilit siyang buksan ang vault. Kinakabahan siya at nanginginig sa takot, pero pinakalma siya ng leader ng mga hold-upper. Tinulungan pa siyang ayusin ang pag-dial sa vault hanggang sa tuluyang mabuksan ito. Sa loob, mabilis na kinuha ng grupo ang pera. Tinanggal din nila ang mga die packs at ang mga hard drive ng security cameras, pagkatapos ay nilagay ang mga ito sa microwave para sirain. Para masigurado na walang maiiwang DNA, ibinuhos nila ang bleach sa buong lugar. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, biglang may kumatok sa pinto. Napatigil sila at agad na tinutok ang baril. Sinamantala naman ng manager ang pagkakataon at palihim na pinindot ang silent alarm gamit ang paa. Nang mapansin ng mga hold-upper, huli na ang lahat. Galit na galit ang isa sa kanila at hinampas ang mukha ng assistant manager gamit ang baril. Iniisip na siya ang nag-trigger ng alarm. Habang nagkakagulo, napansin ng manager ang tattoo ng isang hold-upper sa leeg. Pinigilan ng leader ang sobrang karahasan. Tila ayaw niyang lumampas sa kanilang plano. Pero dahil papalapit na ang mga pulis, nagdesisyon ang isa sa kanila na kunin ang manager bilang hostage, isang bagay na labag sa orihinal nilang plano. Nang makalayo sila mula sa bangko, iniwan nila ang manager sa isang tabing dagat at agad na tumakas. Balikan natin ang kwento ng action thriller movie na The Town. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Pagkatapos ng heist, agad na kinuha ng FBI ang responsibilidad sa pag-iimbestiga ng crime scene. Pinamunuan ito ni Special Agent Adam Frawley at kanyang partner na si Dino, na agad napansin na sobrang linis ng trabaho ng mga magnanakaw. Walang kahit anong ebidensya ang naiwan. Isang malinaw na palatandaan na sila ay mga bihasa sa ganitong gawain. Natagpuan din ng kanyang team ang van na ginamit sa robbery, pero sinunog na ito. Dagdag pa rito, walang sino man sa lugar ang gustong magsalita bilang saksi, isang tahimik na batas sa kanilang komunidad. Kinabukasan, habang tinatanong ni FBI Agent Adam Frawley si Claire matapos ang insidente, lumitaw ang malalim na takot at trauma na naranasan niya, lalo na't binalaan siya ng mga magnanakaw na huwag magsumbong. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagtanong si Claire, puno ng pag-aalinlangan, mahuhuli niyo ba sila? Na puno ng kumpiyansa si Frawley, halos mayabang ang sagot. Siyempre, mga FBI kami, bihasa kami sa ganitong sitwasyon. Samantala, sa Charlestown, isang lugar na kilala bilang tahanan ng karamihan sa mga bank robber ng Boston, nagtipon-tipon ang apat na magnanakaw para pag-usapan ang nangyari. Hindi natutuwa si Doug sa desisyon ni Jem na kumuha ng hostage, isang bagay na labag sa kanilang mga alituntunin. Ngunit may mas masamang balita si Jem. Hawak niya ang ID ni Claire at napansin niyang nakatira ito malapit sa kanila. Sigurado siyang madalas silang magkikita sa kanilang lugar. Para kay Jem, ang sa tingin niyang solusyon ay puntahan si Claire at takutin itong huwag magsalita sa pulis. Pero tumutol si Doug. Sinabi niya, ako na ang bahala. Ayaw niyang si Jem ang humawak sa sitwasyon. Hindi lang dahil ayaw niyang makulong ulit ang kaibigan, kundi dahil napapansin niyang sobrang bayolente na ito kamakailan. May ibang plano si Doug, hindi takutin si Claire, kundi gumawa ng paraan para maprotektahan ang sarili niya at ang grupo. Pagkatapos ng huling operasyon, nag-ikot sina Doug at Jem para ayusin ang kanilang mga utang. Binayaran nila ang kanilang gun dealer, car dealer, at si Fergie, isang Irish mobster na nagtatago bilang may-ari ng flower shop. Pero alam ng lahat na ang negosyo ni Fergie ay mas madilim pa sa inaakala. Pagdating ng gabi, nagwaldas ang dalawa kasama ang kanilang grupo, umiinom, nagsusugal at gumagamit ng droga habang kasama ang mga call girl. Kinabukasan, habang nag-iinom ang grupo sa isang bar, biglang lumapit si Chris, ang kapatid ni Jem at isang single mom. Dati niyang karelasyon si Doug at diretsahang sinabi nitong nami-miss niya siya. Pero malamig ang tugon ni Doug. Tumayo ito at umalis, malinaw na ayaw niyang balikan ang nakaraan nilang dalawa. Ngunit pagkalipas ng ilang oras, habang nanonood si Doug ng TV sa kanyang bahay, bigla siyang pinasok ni Chris gamit ang lumang susi nito. Hindi na ito nagpaalam at ginawa ang gusto niya. Sa kabila ng nangyari, kitang-kita na wala ng emosyon si Doug para sa kanya. Kinabukasan, sinimulan ni Doug na sundan si Claire. Napansin niya itong pumasok sa laundromat, kaya sumunod siya. Doon, nakita niyang umiiyak si Claire habang tinitingnan ang mantsa ng dugo sa kanyang damit. Naalala ang mapait na karanasan sa bangko. Sinamantala ni Doug ang pagkakataon upang magpakilala at magkunwaring tinutulungan siya. Para pagaanin ang loob ni Claire, niyaya niya itong mag-dinner. Habang nag-uusap sila, unti-unti silang nagkagaanan ng loob. Pero marami sa kwento ni Doug ang hindi totoo. Sinabi niyang nagtatrabaho siya sa construction at ang kanyang ama ay nakatira sa suburbs imbes na nasa kulungan. Sa kabila ng mga kasinungalingan, nagsisimula ng tumibok ang puso ni Claire para kay Doug. Hindi alam na siya rin ang dahilan ng trahedyang naranasan niya.
Hindi nagtagal, niyaya ni Doug si Claire na sumakay ng bangka. Sinasabing ito ay pag-aari ng isang kaibigan. Pero ang totoo, nag-break-in si Doug sa bangka para lang magawa ito. Habang naglalayag sila sa tahimik na tubig, tinanong ni Claire ang tungkol sa mga kwento ng maraming bank robbers sa Charlestown. Tumawa lang si Doug at sinabing, sobra-sobra lang ang kwento ng mga tao. Pero ang kasinungalingang iyon ay nagsisilbing protection niya. Tinatago ang kanyang tunay na pagkatao at madilim na nakaraan. Kinabukasan, nagkita sina Doug at Jem. Tinanong ni Jem kung naayos na ba niya ang sitwasyon ng manager sa bangko. Hindi na ba kailangang patumbahin? Tanong niya. Sinabi ni Doug na kontrolado na niya si Claire at wala nang dahilan para saktan pa ito. Hindi kumbinsido si Jem pero hindi na niya pinilit si Doug. Samantala, sa kabilang panig, sinugod ni Frawley ang isang kriminal. Nagtangka itong tumakbo pero nahabol niya ito at binugbog. Nakakuha siya ng bagong lead matapos itong maimbestigahan. Napagtanto niya na kakaiba ang mga magnanakaw na ito, hindi tulad ng iba. Hindi nila tina-target ang mga truck. Marunong silang gumalaw sa tinatawag na box, isang kasanayang natututunan lamang sa mga lugar tulad ng Vericom. Ang Vericom ay isang network infrastructure and connectivity solutions company na ginagamit ng mga bangko. Dahil dito, sinimula ng FBI ang masusing pagsusuri sa mga empleyado ng kumpanya para matukoy kung sino ang posibleng sangkot. Habang nag-iimbestiga si Frawley, nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag-lunch kay Claire upang kumuha ng mas maraming impormasyon. Sa parehong pagkakataon, sinubukan niyang mag-flirt kay Claire pero diretsahan nitong sinabi na mayroon na siyang kinikita. Samantala, patuloy ang pagkikita ni Doug at Claire. Unti-unti, mas nagiging malapit sila sa isa't isa. Sa kanilang mga usapan, nagsimulang magbahagi si Claire ng kanyang buhay, mga takot, mga pangarap, habang si Doug, kahit pilit na nagkukubli ng ilang bahagi ng kanyang kwento, ay hindi mapigilang magpakita ng kaunting katapatan. Sa kabila ng lahat, isang mapanganib na koneksyon ang nabubuo sa pagitan nila. Isang relasyon na naglalagay kay Doug sa alanganin at kay Claire sa mas malaking panganib. Inamin ni Claire kay Doug na tumutulong siya sa FBI sa kanilang investigasyon. Gayunpaman, hindi niya binanggit ang tattoo na nakita niya kay Jem. Alam niyang delikado ito para sa kanya. Nang tanungin siya ni Doug kung may mga suspect na ang FBI, nagkunwari siyang kalmado pero halatang nag-aalala. Sa halip na magalit, pinaalala ni Doug kay Claire na huwag banggitin ang tungkol sa tattoo. Sinabi niya na maaaring magamit ito ni Claire bilang alas sakaling kailangan niyang umiwas sa Witness Protection Program. Bilang kapalit, ibinahagi ni Doug ang masakit niyang nakaraan. Iniwan siya ng kanyang ina noong 6 na taong gulang pa lang siya at kahit anong pagsubok niyang hanapin ito, hindi siya tinulungan ng kanyang ama. Sa usapan nilang iyon, nagkaroon ng mas malalim na koneksyon ang dalawa, bagamat hindi nila alam kung saan hahantong ang kanilang relasyon. Isang gabi, habang magkasama sina Doug at Claire sa isang date, nagkwento si Claire ng isang bagay na matagal na niyang kinakatakutan. Sinabi niya na sa tuwing dumadaan siya sa regular niyang ruta papunta sa trabaho, may mga gang member na naghahagis ng bote sa kanyang sasakyan. Dahil dito, napipilitan siyang mag-detour araw-araw upang maiwasan ang gulo. Nang marinig ito ni Doug, agad siyang nabahala. Napansin ni Claire ang tensyon sa mukha niya, lalo na nang tanungin niya ito ng seryoso, namukhaan mo ba sila? Ang galit sa boses ni Doug ay malinaw, isang tanda na hindi niya kayang palampasin ang pang-aabuso sa babaeng nagiging mahalaga na sa kanya. Dumiretso siya sa apartment ni Jem upang humingi ng tulong. Sa malamig na boses, sinabi niya, hindi kita pwedeng sabihan kung bakit, at hindi mo rin ako pwedeng tanungin tungkol dito, pero may kinalaman ito sa pananakit ng tao. Tumigil si Jem, saglit na nag-isip, at saka ngumiti ng bahagya. Kaninong sasakyan ang gagamitin natin? Matapos tukuyin ang kanilang target, isang Dominican kid na madalas kasama ang isang kaibigan, diretso silang pumunta sa apartment nito. Nilabas nila ang kanilang mga maskara at isang sledgehammer mula sa trunk ng sasakyan. Naglakad sila papunta sa pinto at kumatok ng malakas. Nang bahagyang buksan ang pinto, walang pag-aalinlangang hinampas ito ni Doug gamit ang sledgehammer. Bumagsak ang binata sa loob ng apartment at mabilis na sumugod sina Doug at Jem. Ang kanilang pag-atake ay marahas at walang pag-aalinlangan. Gamit ang isang metal stick, agad na pinabagsak ni Jem ang kaibigan ng Dominican kid. Samantala, walang tigil si Doug sa pagbubugbog sa kanilang target. Ang eksena ay mabilis, brutal, at walang espasyo para sa awa. Nang matapos ang bugbugan, iniwan nila ang apartment na halos wasak, habang ang dalawang biktima ay duguan at walang magawa. Matapos iyon, nagpakita ng control si Doug. Pinili niyang bugbugin lang ang mga lalaki at magtanim ng droga sa apartment bilang babala. Malinaw ang sinabi niya, umalis kayo sa lugar na to bago matapos ang linggo. Pero si Jem, gaya ng dati, hindi na naman napigilan ang sarili. Nagpasya siyang magpakita ng mas bayolenteng panig. Pinaril niya ang binti ng isa sa mga lalaki at sa huli, tinanggal niya ang maskara at ipinakita ang kanyang muka bilang malinaw na pananakot. Nagalit si Doug sa ginawa ni Jem. Sobrang bayolente at delikado ang kilos nito na nagdadala ng mas maraming problema kaysa solusyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nakakuha si Special Agent Frawley ng bagong lead mula sa file ni Dez bilang empleyado ng Vericom. Napansin niya na ang mga araw ng pag-absent ni Dez sa trabaho ay tumutugma sa mga
mga petsa ng ilang bank robbery. Ginamit ng FBI ang impormasyong ito para subaybayan si Dez hanggang sa isang family barbecue kung saan natukoy nila ang buong pagkakakilanlan ng grupo. Habang nag-uusap ang team at tumitingin sa surveillance photos, isa-isang ipinaliwanag ni Dino ang profile ng bawat miyembro. Desmond Dez Elden, isang systems technician na eksperto sa teknolohiya. Nagtatrabaho siya sa Vericom at ginamit ang kaalaman niya para sa mga pagnanakaw. Doug McRae, dating pro hockey player na nawalan ng career dahil sa droga at gulo. Tinuloy niya ang family business ng krimen na sinimulan ng kanyang ama. Hinihinala nila na siya ang architect ng grupo. Jem Coughlin, mainitin ang ulo at nakapatay ng drug dealer noong 19-year-old pa lamang. Alfred Gloncy Magloan, isang veteranong car thief na kayang paganahin ang kahit anong sasakyan nang hindi mo napapansin. Sa kabila ng natuklasan nila, wala pa rin sapat na ebidensya ang FBI para hulihin ang gang. Kaya inutusan ni Frawley ang kanyang team na maglagay ng surveillance sa bawat miyembro ng grupo. Samantala, habang naglalunch sina Doug at Claire sa ilalim ng mainit na araw, nagbahagi si Claire ng isang personal na kwento. Sinabi niya na ang ganitong sunny day ay nagpapaalala sa kanya ng araw na namatay ang kanyang kapatid, isang masakit at malungkot na alaala. Sinagot naman siya ni Doug ng may lambing, "Sigurado akong matutuwa ang kapatid mo na iniisip mo siya." Habang pumunta si Claire sa restroom, biglang may tumutok sa leeg ni Doug, si Jem, na biglang sumulpot sa kanyang likuran. Nagulat si Doug, agad siyang kinabahan at hindi mapakali sa sitwasyon. Umupo si Jem sa kanyang harapan at mukhang determinado siyang manatili. Pilit na pinapaalis siya ni Doug pero hindi ito umalis. Pagbukas ni Claire ng pinto, parang huminto ang mundo ni Doug sa kaba. Alam niyang wala na siyang kawala. Binati ni Claire si Jem na biglang napatayo sa gulat. Agad naman niyang pinakalma ang sarili at kunwaring kalmado, nakipag-usap pa sandali bago nagpaalam. Sa gitna ng tension, nagawa ni Doug na itago ang tattoo ni Jem mula kay Claire. Sinadya niyang takpan ito ng kamay habang nag-uusap sila. Pagkaalis ni Jem, ramdam ni Doug na mas lumalapit na ang panganib ng kanilang lihim na mabunyag. Unti-unti nang nagiging masalimuot ang sitwasyong kanyang pinasok. Pagkatapos ng insidente, hinarap ni Jem si Doug. Galit siya sa ginagawang pakikipagrelasyon ni Doug kay Claire na para sa kanya ay naglalagay sa kanilang grupo sa matinding peligro. Sinabi ni Jem na hindi niya sasabihin sa iba ang tungkol dito pero gusto niyang aksyonan ito ni Doug at ituon ang atensyon nito sa kanilang susunod na operasyon. Hindi naman sigurado si Doug sa plano para sa kanilang susunod na heist. Hindi niya gusto ang mga gwardya na nakabantay. Sinabi pa na sobrang mapagmasid ang mga ito na parang G.I. Joe. Ngunit dahil mapilit si Jem, napilitan si Doug na sumang-ayon ngunit may malinaw na kondisyon. Ito na ang huling trabaho ko. Pagkatapos ng usapan nila ni Jem, pumunta si Doug sa kulungan upang bisitahin ang kanyang ama. Doon, sinabi niya na maaaring mawala siya ng matagal. Tinanong din niya ang matagal na niyang gustong malaman kung bakit hindi kailanman hinanap ng ama ang kanilang ina. Malamig ang tugon ng ama, walang silbi ang maghanap ng isang ina kung malinaw namang ayaw niyang maging ina. Nalungkot si Doug sa sagot, ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin ito. Umalis siyang dala ang bigat ng kanyang damdamin, ang hindi nasagot na mga tanong tungkol sa kanyang pamilya at ang plano para sa isang huling operasyon na maaaring magbago ng lahat o tuluyang magdala sa kanya sa kapahamakan. Sa pagsisimula ng araw, naghahanda na ang grupo para sa isang delikado at mahalagang operasyon. Kinukuskus nila ang kanilang balat gamit ang makakapal na brush upang matanggal ang anumang bakas ng DNA. Maingat na nililinis ni Jem ang bawat armas, pati na ang bawat bala gamit ang alcohol swabs. Sa loob ng minivan, hawak nila ang kanilang mga armas at maskara habang paikot-ikot sa North End, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tahimik ang lahat hanggang sa biglang magsalita si Gloncy. "Here we go." Dumating ang armored truck at huminto sa harap ng bangko. Ramdam ng grupo ang pagtaas ng adrenaline. Isinuot ni Doug ang kanyang maskara. Nang magsimula ng mag-load ng pera ang mga gwardiya mula sa truck, biglang bumukas ang pintuan ng minivan. Sina Doug at Jem ay lumabas. Mabilis na binabagsak ang mga gwardiya gamit ang kanilang mga armas. Habang abala si Jem sa pagkuha ng pera sa likod ng truck, pinanatili naman ni Doug ang kontrol sa sitwasyon. Sa kalsada, napahinto ang mga tao at nanood habang nagaganap ang nakawan. Sa gitna ng tension, narinig nila mula sa scanner ang tawag ng pulis. Biglang tumayo ang isang matapang na gwardya at tinutukan ng baril si Doug. Pero mabilis na kumilos si Jem at binaril ito sa vest, sapat para mapigilan siya. Agad na tumakas ang grupo pabalik sa minivan. Napasigaw si Doug, "Sabi ko na sayo, delikado yung guard na yon." Hindi pa man sila nakakalayo, dumating ang isang police cruiser. Nagsimula ang isang matinding habulan sa makikitid at makalumang kalye ng North End. Napalibutan sila ng dalawang police cruiser. Pero buong tapang itong pinaputukan ni Jem gamit ang malakas na armas. Ikinagulat ng mga tao sa paligid. Sa tulong ng mabilis na pagmamaneho ni Gloncy, nagawa nilang makalayo sa mga pulis. Mabilis silang nakarating sa switch car na minamaneho ni Dez. Agad silang lumipat ng sasakyan at iniwan ang minivan na nilagyan nila ng gasolina bago ito sinunog upang harangan ang mga humahabol.
Samantala, natanggap ni Agent Frawley ang balita tungkol sa insidente. Agad siyang nag-utos na isara ang Charlestown Bridge upang harangan ang mga magnanakaw. Pero huli na, nakatawid na ang grupo bago pa dumating ang mga pulis. Habang nasa ikalawang switch car, napansin nila ang isang police officer na nakaupo sa patrol car nito. Parang nabigla at diretso silang tinitingnan. Parehong natigilan ang grupo at ang pulis. Saglit na huminto ang mundo, puno ng tensyon, hanggang dahan-dahang ibinaling ng pulis ang kanyang tingin sa ibang direksyon, parang nagpapakita na wala siyang nakita. Nang makumpirma ng grupo na hindi ito kikilos, mabilis nilang itinuloy ang kanilang pagtakas. Natawa si Glonsey. Bakit hindi lahat ng pulis ganyan? Sumagot si Jem. Mas pinili lang niya ang buhay niya kaysa isang medalya. Dumating si Frawley sa eksena, halatang naiinis sa nangyari. Kahit wala pang solidong ebidensya laban sa grupo, nagdesisyon siyang subukang pahinain ang kanilang depensa. Ipinatawag niya ang apat para sa isang interrogation. Sa presinto, pinabasa niya sa kanila ang mga salitang sinabi ng mga magnanakaw sa mga biktima ng nakawan, umaasang may magbigay ng reaksyon. Pero nanatiling tahimik si Jem matapos humingi ng abogado. Samantala, pumasok si Frawley sa silid kung nasaan si Doug. Sa unang tingin pa lang, halata na ang inis ni Frawley sa pagiging kampante ni Doug. Hindi niya napigilan ang galit at idiniin na si Doug ang most wanted sa Boston. Pero hindi siya tumigil doon. Binalaan niya si Doug na wala siyang aasahang plea deal o compromise. Sinabi niya ng direkta, mamamatay ka sa federal prison at ganun din ang mga kaibigan mo. At kapag dumating ang araw na magtataksil kayo sa isa't isa at gagawin niyo yan, ako mismo ang magsasabi sa'yo na go F yourself. Sa halip na kabahan, kumpiyansang sumagot si Doug, sa susunod, kung gusto niyo kaming i-surveillance habang nagbabarbecue kami, siguraduhin niyong hindi kayo napapansin. Masyadong halata yung kotse niyo na may mga FBI antena. Kahit bata, mahuhulaan agad na kayo yon. Lumapit na lang sana kayo kung gusto niyo ng picture. Dagdag pa niya na kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Alam ni Doug na wala pang matibay na ebidensya laban sa kanila, kaya nanatili siyang kalmado at tila nag-e-enjoy sa inis ni Frawley. Nang gilaiti si Frawley sa inis ng mapagtantong hindi niya mapipilit ang grupo na magpahiwatig ng kahinaan sa harapan niya. Dahil dito, inilipat niya ang atensyon kay Claire. Sinubukan niya itong tawagan sa bangko, ngunit nalaman niyang nag-resign na ito. Lalong tumindi ang hinala ni Frawley, kaya't pinatap niya ang telepono ni Claire. Sa kanyang pagsubaybay, natuklasan niya na matagal na palang nag-uusap si Claire at Doug. Kasabay nito, nakaramdam din siya ng bahagyang selos. Ang revelasyong ito ay nagbigay kay Frawley ng mas matibay na motibasyon upang habulin ang grupo at hanapin ang kanilang kahinaan. Samantala, nalaman din ni Doug na nagbitiw na si Claire sa trabaho nang magkita sila. Sa kanilang pagkikita, binigyan niya si Claire ng isang diamond necklace, isang malinaw na simbolo ng kanyang pagmamahal at layunin. Sinamantala rin ni Doug ang pagkakataon upang yayain si Claire na umalis kasama niya upang magsimula ng bagong buhay malayo sa kaguluhan at panganib. Tumango si Claire, tinanggap ang alok ni Doug at nagkasundo silang iwan ang kanilang madilim na nakaraan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantala lamang. Pagkatapos ng kanilang date, dumating si Special Agent Frawley sa bahay ni Claire. Agad niyang napansin ang bagong kwintas na nakalagay sa mesa. Pagkatapos, inilahad ni Frawley ang katotohanan tungkol kay Doug, na ito ang leader ng isang grupo ng mga magnanakaw. Ang rebelasyong ito ay isang malalim na dagok kay Claire. Naramdaman niya ang magkahalong takot at pagdududa, hindi lamang para sa sarili niyang kaligtasan, kundi pati na rin para sa kinabukasan nila ni Doug. Samantala, nagkita sina Doug at Jem upang pag-usapan ang bagong trabaho mula kay Fergie. Ngunit matigas si Doug sa pagtanggi. Sinabi niyang tapos na siya at dapat nang humanap si Jem ng ibang tao. Nagalit si Jem at tinanong si Doug, iiwan mo rin ba ang kapatid kong si Chris? Pilit namang nanindigan si Doug, kahit kailan, hindi tayo magiging masayang pamilya kasama ang kapatid mo. Nag-init ang pag-uusap ni Doug at Jem nang magkasagutan sila tungkol sa kanilang plano. Sa galit ni Jem, nauwi ang lahat sa suntukan. Habang naghahalong galit at pagkadismaya, pinaalala ni Jem kay Doug ang isang masakit na alaala, ang pagkakataong pumatay siya ng tao upang protektahan si Doug. Ngunit hindi natinag si Doug. Sa kabila ng matinding emosyon at bigat ng mga sinabi ni Jem, nanatili siya sa kanyang desisyon na tumigil na sa ganitong klaseng buhay. Matatag niyang tinanggihan ang alok na trabaho, kahit alam niyang maaari itong magdulot ng mas malalim na lamat sa kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos ng mainit na sagupan kay Jem, nagdesisyon si Doug na harapin si Fergie upang tuluyang tanggihan ang bagong trabaho. Pero hindi iyon tinanggap ni Fergie. Ayon sa kanya, si Doug ang utak ng lahat ng plano at walang sino man ang makakagawa ng ganoong kahusay na trabaho. Pero hindi doon natapos ang usapan. Sinabi pa ni Fergie, kung tatanggihan mo ako, pasasabugin ko yung itlog mo. Ibinunyag din ni Fergie ang isang matagal ng lihim na tuluyang bumaligtad sa mundo ni Doug. Ayon kay Fergie, iniwan ng ama ni Doug ang grupo at nagsolo, kaya't pinarusahan niya ang nanay
nanay nito. Ginawa niyang adik sa droga ang ina ni Doug, dahilan ng pagkamatay nito sa overdose. Napagtanto ni Doug na ang buhay niya mula pagkabata ay nakabatay pala sa kasinungalingan. Hindi pa roon nagtapos si Fergie. Binalaan niya si Doug na gagawin din niya kay Claire ang ginawa niya sa nanay nito. Nabahala si Doug sa banta, kaya't agad siyang nagtungo sa bahay ni Claire upang tiyaking ligtas ito. Pero sa halip na pasalamatan siya, galit na tinaboy ni Claire si Doug. Ayaw na niyang makinig sa mga paliwanag nito, puno ng galit at pagkadismaya sa nalaman niyang katotohanan. Pinilit ni Doug na magpaliwanag pero binalot na ng lungkot at galit si Claire. Hindi niya kayang pakinggan ang mga salita ni Doug. Napagtanto ni Doug na wala na siyang magagawa para maibalik ang tiwala ni Claire. Tahimik siyang umalis, iniwan si Claire na puno ng pighati. Simula noon, lihim na binantayan ni Doug ang apartment ni Claire. Isang araw, nakita niya ang tauhan ni Fergie na nagdala ng funeral wreath at isinabit ito sa pinto ni Claire. Isang malinaw na banta. Agad itong kinuha ni Doug at sinira, galit at determinadong protektahan si Claire mula sa anumang panganib. Hindi nag-aksaya ng oras si Doug at binalikan si Fergie sa kanyang flower shop. Doon, tinanggap niya ang trabaho, ngunit iniwan niya ang isang matalim na babala. Kapag may nangyari kay Claire, papatayin ko kayong dalawa dito mismo. Bago ang operasyon, binisita ni Doug si Chris upang sabihin na aalis na siya pagkatapos ng huling trabaho. Isang paalam na puno ng lungkot at kawalang katiyakan ang iniwan niya. Alam niyang maaaring iyon na ang huling pagkikita nila. Sa huli, sinubukan niyang lapitan muli si Claire. Sa isang madamdaming pag-uusap, inamin niya ang lahat ng kanyang nakaraan. Sinabi niyang maraming beses na siyang nagnakaw ng bangko, ngunit kailanman ay hindi siya pumatay ng tao. Sa boses na puno ng pagsisisi, idinagdag niya, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Ayaw kitang mawala. At kung may masamang mangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hiniling niya kay Claire na maghintay para sa kanya. Umaasang may pagkakataon pang magbago ang kanyang buhay matapos ang huling trabahong ito. Nagtipo ng grupo upang pakinggan ang bagong plano ni Fergie, isang ambisyosong heist sa Fenway Park. Ang layunin ay looban ang stadium sa umaga pagkatapos ng malaking laro, kung kailan puno ang mga safes ng kita mula sa mga ticket, pagkain at souvenir. Sa bawat detalyeng binabalangkas nila, lumalalim ang tensyon habang alam nilang ito ang pinakamalaki at pinakamapanganib nilang gagawin. Habang pinaplano ang operasyon, si Special Agent Frawley ay nagkaroon din ng sariling estratehiya. Nilapitan niya si Chris sa isang bar. Alam niya na maaaring siya ang mahinang parte ng grupo. Sa una, nagkunwari si Frawley na inaakit ito, ngunit kalaunan, inilabas niya ang kanyang badge at ibinunyag na alam niyang si Chris ay ginagamit bilang mule ni Fergie. Nang humiling si Chris ng abogado, sinamantala ni Frawley ang pagkakataon upang magtanim ng sama ng loob. Sinabi niya, sa sobrang tagal niyo ni Doug na magkasama, ilang beses ka ba niyang binigyan ng diamond necklace? Tumagos ang tanong na ito sa puso ni Chris, isang masakit na paalala ng kawalang halaga niya kay Doug. Dahil dito, nakakuha si Frawley ng mahalagang impormasyon mula kay Chris. Nilagyan nila ng tracker ang isang van ng Vericom upang masundan ang galaw ng grupo. Sa puntong ito, nakaalerto na ang mga ahente ng FBI at tahimik na nakasunod sa van, handang kumilos anumang oras. Habang naghahanda ng kanilang mga gamit, kinausap ni Doug si Jem. Sinabi niya na kung magtatagumpay sila sa misyong ito, gusto na niyang tumigil din siya sa ganitong klase ng trabaho. Pero para kay Jem, nasa dugo na niya ang ganitong buhay. Wala na siyang ibang alam na gawin. Dagdag pa niya, kung mahuli siya, mas pipiliin niyang sa kalsada magtapos ang lahat kaysa sa kulungan. Samantala, nagsimula nang gumalaw ang van na binabantayan ng FBI. Nakaabang na sina Frawley at Dino, handang kumilos. Biglang dumaan ang isang armored truck mula sa bangko. Napansin agad ito ni Frawley, kaya mabilis siyang nag-alerto ng buong SWAT team para lusubin ang van bago pa magawa ng grupo ang plano nilang kunin ang truck. Pero nang buksan na nila ang van, ibang tao ang lumabas. Dito napagtanto ni Frawley na nilinlang siya ni Chris. Ginamit ng grupo ang diversion na ito para makuha ang sapat na oras at pagkakataon upang maisakatuparan ang kanilang plano. Samantala, habang nagmamasid si Doug sa loob ng isang motel, pumasok si Chris sa kwarto, nagmamakaawa na isama siya sa plano niya dahil gusto rin niyang magsimula ng bagong buhay. Pero tinaboy siya ni Doug. Diretsahang sinabing may ibang babae siyang nais makasama, si Claire. Ang rejection na ito ay nagtulak kay Chris sa mas matinding pagkawasak. Nang bandang huli, may natanggap na tawag si Frawley galing sa isang pulis. Sinasabi nito na may isang babaeng lulong sa droga na naaksidente at may kasamang bata. Sinabi ng pulis na hinahanap siya ng babae. Napunta si Chris sa ospital. Doon, muling lumapit si Frawley at nangakong bibigyan siya ng proteksyon para sa kanya at sa kanyang anak kapalit ng impormasyon. Pakiramdam ni Chris ay ginagamit siya ng lahat ng tao sa paligid niya. Pero sa huli, hindi niya napigilan ang sarili at umiiyak habang nilapitan siya ni Frawley. Sa mismong operasyon, ginamit ni Des ang kanyang galing bilang electrician para i-disable ang alarms at security cameras ng Fenway Park. Sina Doug at Jem, nakadisguise bilang mga pulis, ay madaling pinapasok sa stadium ng isang contact ni Fergie. Sa simula, maayos ang lahat. Walang hadlang at mukhang maganda ang takbo ng plano. Ngunit nang makaharap nila ang ilang empleyado at gwardya, nagkaproblema. Hindi na gumana ang kanilang pagpapanggap bilang mga pulis. Napilitan silang ilabas ang kanilang mga baril
Pinadapa ang mga tao sa sahig at iginapos ang mga ito. Matapos iyon, nagtungo sila sa cash room. Dito, gumamit sila ng matinding banta. Sinasabing may mga tao silang nakabantay sa labas ng mga bahay ng mga empleyado at handang barilin ang kanilang mga asawa kung may gagawin silang kakaiba. Dahil sa takot, napilitan ang mga empleyado na buksan ang pinto ng cash room. Mabilis na pinuno ng grupo ang kanilang mga bag ng pera. Matapos ang matagumpay ngunit tensyonadong nakawan, lumabas sila sa parking lot kung saan naghihintay sina Gloncy at Dez gamit ang isang peking ambulansya bilang kanilang getaway vehicle. Bagamat mukhang ligtas na sila, ramdam ng lahat ang bigat ng tensyon. Napansin ni Doug na masyadong tahimik ang paligid. Wala man lang ni isang tao. Nagsimula na siyang mabahala. Tumingin siya sa maliit na bintana. Doon niya nakita ang buong police, SWAT at FBI na nakapalibot sa buong stadium. Hindi nagtagal, napansin ni Jem ang SWAT team na unti-unting lumalapit sa kanila. Agad siyang nagpaputok at nagsimula ang isang mabangis at walang habas na shootout sa pagitan ng mga magnanakaw at SWAT team. Sa gitna ng bakbakan, tinamaan si Gloncy. Mabuti na lang at suot niya ang kanyang bulletproof vest, kaya't nakaligtas siya. Habang patuloy na nagpapaputok sina Jem, Doug at Dez upang pigilan ang pagsugod ng FBI, tumakbo si Dez papunta sa pinto upang buksan ito. Pinaulanan nila ng bala ang loob ng armored truck para lumabas ito sa kanilang lugar. Binibigyan sila ng pagkakataong makapagtago at makahanap ng paraan upang makaligtas sa tumitinding laban. Ngunit ang bakbakan ay malayo pa sa pagkatapos. Nasa gitna na sila ng isang labanang hindi nila kayang iwasan. Hindi nagtagal, naghagis ang FBI ng mga stun grenade sa mga bintana ng gusali. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag at nakakabinging ingay, nawalan ng konsentrasyon si Dez. Sa isang saglit ng pagkakamali, bigla siyang napatayo dahilan upang siya ay makita ng sniper. Isang putok lang sa ulo, agad siyang napatay. Mas lalong lumubog sa desperasyon ang grupo habang bumibigat ang laban. Sa gitna ng kaguluhan, gumawa ng matapang na plano si Gloncy. Sasakay siya sa ambulansya upang lumikha ng diversion. Ang plano, makuha ang atensyon ng FBI habang sina Doug at Jem ay magpapalit ng costume bilang mga pulis at tahimik na lalabas sa harap ng gusali. Bagamat nag-aalala si Doug para sa kaligtasan ni Gloncy, tiniyak nito na magaling siyang magmaneho at kung sakaling mahuli, hinding-hindi siya magsasalita. Lumabas ang ambulansya at sa simula, tila maayos ang lahat. Nakalusot ito sa unang pagsubok. Hindi napigilan kahit sa kabila ng mga putok na tumama sa mga gulong. Ngunit hindi nagtagal, kumilos ang sniper ng FBI. Isang bala sa ulo ang tumapos kay Gloncy at agad niyang ikinamatay. Habang abala ang FBI sa pagsusuri ng ambulansya, iniisip nilang nandoon lahat ng magnanakaw. Samantala, sina Doug at Jem, suot ang kanilang disguise bilang mga pulis, ay tahimik na nakalabas sa gusali. Sa gitna ng kaguluhan at pagkalito ng FBI, matagumpay nilang naisagawa ang kanilang pagtakas. Ngunit sa bawat hakbang nila palayo, ramdam ang bigat ng sakripisyong iniwan ni Gloncy. Hindi nagtagal, natuklasan ng FBI ang kanilang panlilinlang. Ang mga empleyado ng bangko na naiwan sa loob ay nagbigay ng impormasyon. Sinasabing ang mga umatake sa kanila ay nakasuot ng uniforme ng pulis. Agad na naglabas ng utos si Frawley para hanapin ang sinumang opisyal na kahina-hinala ang kilos. Mabilis na napansin ni Frawley si Jem, naglalakad ng mabilis at may dalang malaking bag malayo sa lugar ng operasyon. Sinundan niya ito hanggang sa isang parking lot. Nang tawagin ni Frawley si Jem sa kanyang pangalan, bigla itong naglabas ng baril at nagpaulan ng bala. Nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ni Jem at ng mga ahente ng FBI. Habang nangyayari ito, si Doug, nakatago sa kabilang kalye, ay helpless na nanonood. Hindi alam kung paano siya makakatulong. Sa gitna ng putukan, natamaan ni Frawley si Jem sa binti, dahilan upang mapilitan itong magtago sa likod ng isang mailbox. Nang subukan niyang gumanti, natuklasan ni Jem na ubos na ang bala niya. Alam niyang wala na siyang paraan upang makatakas o bumalik sa kulungan. Sa halip, nagdesisyon siyang tapusin ang lahat. Lumabas siya mula sa kanyang taguan, hawak pa rin ang baril, at natapos ang buhay niya sa gitna ng labanan. Sinigurado ni Doug na hindi mawawala ng saysay ang sakripisyo ng kanyang kaibigan. Habang abala ang FBI sa pagsuri sa katawan ni Jem, ginamit ni Doug ang pagkakataon upang magnakaw ng isang police car. Agad siyang tumakas, diretso sa flower shop ni Fergie, ang pinagmumulan ng kanyang connection sa kriminal na mundo. Pagdating niya, hinarap agad ni Doug ang bodyguard ni Fergie at mabilis itong binaril. Sa loob, nagkasalubong sila ni Fergie at nagbarilan. Walang suot na vest si Fergie, kaya't madali itong natamaan. Nilapitan siya ni Doug, hawak ang baril at sa huling sandali sinabi, "Di ba sinabi mong pasasabugin mo ang itlog ko?"
tuluyang tinapos ang ugnayan niya sa mundo ng krimen na matagal nang nagbibigkis sa kanya. Matapos ang lahat, kinuha ni Doug ang perang itinago niya bilang paghahanda sa pagtakas. Tumawag siya kay Claire, umaasang maaari pa siyang makapagsimula ng bagong buhay kasama ito. Sinabi ni Claire na mag-isa lang siya sa bahay at inimbitahan si Doug na pumunta. Ngunit alam ni Doug na may patibong dahil minamasdan niya ang apartment mula sa isang gusali sa tapat. Napansin niya ang kilos ng mga ahente. Sa kabila ng nalaman niya, nagpanggap si Doug na walang alam at sinabing pupunta siya. Nag-alok siyang magkita sila sa likod ng gusali makalipas ang 1 oras. Sa kanilang pag-uusap, humingi siya ng tawad kay Claire at si Claire, na gustong balaan si Doug, ay nagsabi ng sunny days, isang palihim na mensahe upang ipabatid na may panganib. Naiintindihan ni Doug ang babala at nagkunwaring walang alam, naghahanda para sa kanyang huling hakbang. Habang hinihintay ng FBI kasama si Claire ang isang taong hindi darating, lihim na kumilos si Doug. Bago umalis, nagtago siya ng pera sa hardin ni Claire at iniwan ang isang mapanuyang sulat sa sasakyan ni Frawley na malinaw na nang iinsulto dito. Mula doon, iniwan niya ang lungsod sakay ng tren, suot ang isang MBTA uniform para magmukhang karaniwang empleyado lamang. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ni Claire ang perang iniwan ni Doug sa kanyang hardin, kasama ang isang liham na nagsasabing baka balang araw ay magkita silang muli. Sa halip na gamitin ang pera para sa sarili, nagdesisyon si Claire na i-donate ito upang ipaayos ang local ice hockey arena kung saan minsang naglaro si Doug. Ginawa niya ito bilang pag-alala sa ina ni Doug, isang kilos ng malasakit na nagpapaalala ng magandang bahagi ng nakaraan sa gitna ng lahat ng hirap na pinagdaanan nila. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.